We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Ilang bahagi ng Taal Lake nagkulay berde, paliligo sa lawa pansamantalang ipinagbabawal. Isang paaralan sa Batangas City, problema ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Ilang residente sa 3 purok sa barangay Pinamukan proper sa Batangas City, apektado rin ang kawalan ng supply ng tubig. Hindi bababa sa 20 bahay sa Binyan City, Laguna, nasunog. Pagtama sa isang villa sa Gaza City ng airstrike na galing umano sa Israel, nahuli ka. 7,000 pesos na medical allowance para sa mga guro, ilalabas na sa susunod na taon. At jackpot prize sa Grand Lotto 655, umaabot na sa mahigit 213 million pesos. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Problema sa isang paaralan sa Batangas City ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Bukod sa mga dramatimba ang mga maliliit man o malaking lagayan, pinupuno na rin ng tubig sa mga classroom sa paaralang elementarya ng Pinamukan. Bukod kasi sa mga residente, hirap din sa supply ng tubig ang paaralan. Kulang na kulang daw ang isang lagayan lang para sa isang classroom dahil nasa 30 mga mag-aaral ang nasa bawat silid. Nakakaawa po yung mga bata kasi minsan nakakaramdam sila ng pagdumi. Yun po, pag kinulang kami ng supply, ang tendency po nung iba na gusto nilang umuwi sa bahay, nagpapatawag sa magulang. Aminado ang pamunuan ng barangay na matagal na itong problema sa lugar na pilit daw nilang ginagawa ng paraan. Ang elevation daw ng lugar kung saan nasa mataas silang bahagi ng lungsod ang nakikitang dahilan kung bakit nahihirapang umakyat ang tubig sa mga purok 1, 3 at 5. Matagal na naman yan, ma'am. Hindi pa prime water, nagkakaroon ng problema. Ang problema ngayon ay mas worse dahil siguro sa dami na rin ng mga residente, ang mga consumers na nagpakabit nga ng tubig. Marami na naghahati-hati sa tubig. Yung elevation, tapos yung pressure ng tubig. Dahil ang sabi ni Prime Water, pag sobrang nilalakasan naman nila yung pressure, may mga tendency na nag-burst yung pipe na pumaputok talaga yung linya nila. Perwisyo ng araw para sa residenteng si Victoria ang problema sa supply ng tubig. Isa na rin daw ito sa kanyang idinulog kaninang umaga sa barangay upang maaksyonan at kahit papaano'y mabawasan ang hirap sa pag-iigib ng tubig. Mahirap po kasi unang-una sa health agad, yung kasi puyat lagi, syempre. Tapos yung mga maiedad na nataas na ng mga BP, laging puyat po. Basta ganun po yung routine namin. Tutulog po kami ng maaga, alas 8. Nagigising kami alas 11. Nag-aabang na. Minsan po kasi nag-aabang ka din ng madaling araw. Wala ka namang inaabangan. Di puyat ka na hanggang umaga. 16 years na ganun pa ulit-ulit. Ayon naman sa pamunuan ng barangay na ilapit na raw sa Prime Water ang bagay na ito, ngunit kinakailangan daw ng nasa 100 square meter na lupa para malagyan ng booster tank. Nakapag-donate na raw ang Pinamukan Elementary School pero Hindi possible na doon sa area na yon dahil mataas din yung elevation. Kasi ang kailangan daw nila yung tubig ay dire-diretso. Kaya ang mismong barangay gumagawa na raw ng paraan para masuplayan ng tubig ang 3 purok na hirap sa tubig. Tumawag naman kami ng tulong sa CDRRMO at nagpadala naman sila ng tubig. Sa Prime Water, pag may time na tinawagan namin parang hindi available ang kanilang tangke. Pag kailangan talaga ng tubig, worst scenario is tatawag talaga kami ng tulong sa city o kaya ay sa Prime Water na makakapag-supply sila ng tubig. Naghahanap na sila ng lupang mabibili along the highway. Gusto nila ka-level lang ng highway para yung pressure ng tubig ay malakas. Panawagan ng mismong Pangulo ng barangay. Kung kayo may lupa na hindi kailangan, baka naman po pwede nyo kami matulungan. Para masupplyan natin yung mga kabarangay natin na nahihirapan talaga sa tubig. Wala pang tugon sa mga text at tawag ang pamunuan ng Prime Water hinggil sa reklamo ng ilang mga residente sa nasabing barangay.
Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nagkulay berde ang ilang bahagi ng Taal Lake sa Batangas. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang paliligo sa lawa dahil posible raw itong magdulot ng iritasyon sa balat ayon sa otoridad. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ilang araw nang napapansin ng ilang residente sa magkakaibang barangay sa Tanawan City, Batangas ang berdeng lawa ng Taal. Sa videong ito, kita kung gaano kalawak ang nabagong kulay ng lawa. Hindi rin nalalayo ang kulay na yan ng Taal Lake sa barangay Balas, Talisay, Batangas, maging sa bahagi ng Balete, Batangas. Paglilinaw ng Protected Area Management Office, Taal Volcano Protected Landscape o PAMO TVPL. Walang koneksyon ang pagbabago ng kulay ng lawa sa aktibidad ng Bulkang Taal. Sa inilabas na abiso ng opisina, tinatawag na algal bloom ang nangyayaring pag-iiba ng kulay ng tubig. So nagkaroon ng decomposition ng mga organism, tumaas yung nutrients. So ibig sabihin nagkaroon ng discoloration sa lawa. Wala namang masyadong nakikita pa kami ng epekto doon sa mga tilapia natin na nagko-contribute siya sa mga mortality. Natural phenomenon daw ito na indikasyon ng pagdami ng phytoplankton sa lawa. Tinitingnan sanhi rin daw nito ang mainit na lagay ng panahon sa Taal Lake. Kasi yan, phytoplankton, maliliit na organismo yan na kinakain din ng mga wild fish dyan. Yung mga isda, kinakain din nila yan para sa kanilang survival. Nagpaalala rin ang tanggapan sa mga residente at mga namamasyal na iwasan ang pagsasagawa ng water activities gaya ng paglangoy at paliligo sa lawa habang may presensya ng algal bloom. Maaari raw itong makapagdulot ng iritasyon sa balat. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Iniinda ng ilang guro ang umano'y ilang oras na pagtayo sa pagtuturo. Samantala, ikinatuwa ng ilang guro sa Batangas ang 7,000 pesos na medical allowance na ilalabas sa susunod na taon. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Ilang oras ang kailangang tiisin sa pagtayo ni Teacher Nancy araw-araw. Kasama pa ang minsay pananakit ng lalamunan sa pagtuturo ng leksyon. Mahirap ang tungkulin. Kaya may pagkakataong nagkakasakit na rin daw siya. Kami po ay bagamat nakaupo, pwede po magturo. Kapag masama na po talaga ang pakiramdam. Kasi hindi naman po namin pwedeng i-take ang risk para sa aming pong kalusugan. Masakit din sa bulsa ang pambili ng gamot, lalo't may hypertension pa siya. Sa halip nga, sa pagkainan, sa pagkakasakit muna, sa gamot. Ganun po ang magpa-doktor po ngayon ay napakamahal plus ang mga gamot napakamahal. Sa susunod na taon, ibibigay na sa mga public school teachers ang 7,000 pesos na medical allowance na bahagi ng kanilang expanded healthcare benefits. 1,300% na taas daw ito mula sa kasalukuyang 500 pesos na medical assistance. Marami po kami mga guro na na high blood, mayroon din pong sa diabetes, ayun. So kaya nung marinig nila about that, ay talaga pong sobrang natuwa. And we are hoping na sana ma-implement na. Ang halaga ng medical allowance na tatanggapin ng mga guro ay nakapaloob sa Executive Order o EO64 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi ng DepEd Lipa City, wala pang natatalakay sa kanila ang Central Office. Naghihintay pa sila ng guidelines nito. Yun ang inaasahan ng ating mga kaguruan. Ang mapataas yung ating allowance na yun. Sa pahayag ni Education Secretary Sani Angara, komprehensibong insurance coverage ito sa mga guro. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang nagbabawal na maging basihan ng substitution sa eleksyon ng withdrawal ng Certificate of Candidacy. Unanimous o walang tumutol sa 195 na mambabata sa House Bill 10524. Ayon sa ulat ng komite, layo nitong maiwasan ang pang-abuso sa sistema ng eleksyon kung saan gumagamit ang mga partido ng placeholder na kandidato para makasunod lang sa deadline ng filing ng COC. Idinagdag naman ang permanent incapacity bilang batayan sa substitution. Ito ang pisikal o mental na kawalan ng kakayahan ng kandidato upang may pagpatuloy ang kanyang kandidatura. Dapat din umanong magbigay ng medical report mula sa isang lisensyadong doktor bilang patunay nito. Bigo pa ring mapanalunan ng mga mananaya ang pot money sa Grand Lotto 655 na umaabot na sa mahigit 213 million pesos. Sa Lotto Draw nitong Miyerkules, hindi nasungkit ang winning combination nito na 11, 46, 43, 38, 18 at 45. At habang hindi pa rin nakukuha ang jackpot,
lalo pang tataas ang pot money. Ayon sa PCSO, may 1 taon ang lotto winner para makuha ang kanyang premyo. At batay sa umiiral na train law, may 20% tax ang lahat ng papremyong lagpas sa 10,000 piso ang halaga. Tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado binobola ang Grand Lotto 655. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Alae! 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 Mahalaga po ang ating kalusugan. Ang libro po ngayon ay tungkol sa kalusugan. Ang libro ng isang independent woman. Matatag. Para po sa ating buhay, pagiging matatag na lang sa laban ng buhay lang po. Nice. Susulat po ako ng book, then ang itatitle ko po is Breathy. Bakit? Kasi po, ang magiging laman po ng book is all about po yung mga saloobin po ng kalimitan po ay ng mga kabataan na hindi po nila agad mailabas sa iba pong tao. Wow! Paru-paro pong nakakadena. Hindi po nila kayang mag-express ng mismong gustong sabihin nito. May takot po na baka ma-judge lang po sila ng family nila. Kung susulat po ako ng libro, ang pamagat po ay kahirapan. Madami pong tao ngayon na salat sa buhay at marami pong mga kulang sa pinansyal at kumbaga po mga kailangan po nila ng mga tulong. Maisip ko ang pamagat ay una kang naging akin. Wow! Dahil minsan na ako nabigo sa pag-ibig at sasabihin ko sa mga susunod na iibig sa aking napangasawa ay una siyang naging akin. Nice. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang hindi bababa sa 20 bahay sa Binyan City, Laguna. Nakatutok si Paul Hernandez. Kita sa himpapawid ang maitim na usok na mula sa isang residential area sa Binyan City sa Laguna pasado 2:00 ng hapon kahapon. Hindi bababa sa 20 bahay ang nasunog sa Barangay Santo Tomas ayon sa Binyan City BFP. Napalabas ang mga residente sa nagngangalit na apoy na umabot sa first alarm. 21 pamilyang apektado ng sunog. Isang factor po is yung houses po mostly made of light materials and also yung yung weather conditions din po kasi bandang hapon na po yung nangyari kaya medyo malakas po yung hangin ng panahon na yun. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang isang bahay na pinagmulan daw ng sunog. Electrical short circuit ang isa sa tinututukang sanhi ng apoy. Doon po sa mga nakuha namin na mga initial na statements sa mga eyewitnesses account po. Yun po ang mga tinuturo nila na nasanhi. Sa Naabuma ng maraming gamit kung saan tinatayang 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente. 3:25 PM nang tuluyang maapula ang apoy. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bumaba ang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal sa 1,186 na tonelada mula sa mahigit 5,100 tons noong nakarang araw. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Mas nasisilayan pa ng gusto ang ganda ng Taal Volcano kaninang tanghali. Malayong-malayo ang sitwasyon at kondisyon ng isla kumpara nitong mga nakarang araw kung saan nag-zero visibility dyan matapos mabalot ng makapal na volcanic smog o VOG. Mula sa mahigit 5,100 na tonelada ng asupre na ibinuga ng Taal, bumaba na ito sa 1,186 tons kahapon. Sa 24-hour bulletin ng PHIVOLCS, katamtama na ang pagsingaw ng usok sa main crater sa taas na 1,500 meters. Kung tuloy-tuloy na ang paganda ng sitwasyon ng bulkan, ang sabi ng PHIVOLCS, well, hindi at masasabi kasi yun ang minsan nagkaroon ng steaming. Kahit maliit lamang yung sulfur dioxide natin kapag walang hangin, yung
form ng bag. 14 na araw na ring walang nairirehistrong volcanic earthquake sa mismong bulkan. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasyal at pamamalagi sa isla o pulo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bumaba ng 10 hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng ilang isda sa Batangas City New Market. Pero sa kabila ng pagbaba sa presyo nito, daing pa rin ng ilang nagtitinda ang matumal na bentahan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, dumadaing pa rin ang ilang mga tindera sa Batangas City New Market gaya ng dati dahil sa tumal ng bentahan kahit pa mababa na ang presyo ng ilang mga paninda. 10 kilong gulyasan at ilang tambakol na lang ang natitirang pambenta ni Alberto kaninang umaga sa kanyang pwesto sa Batangas City New Market. Pero ang 10 kilong ito, hirap pa raw siyang ibenta dahil iilan lang daw ang pumapasok sa bahaging ito ng pamilihan. Matumal nga, walang tao masyado. Kaya apektado lahat ang magtitinda. Tsaka, paubos lang. Pwede rin dahil ng Agosto, mahina rin. Baka wala rin pera mga tao na. Bagamat may pagbaba sa presyo ng ilang isda, matumal na bentahan pa rin ang daing ng mga tindera. Naghihintay ng mamimili, ay madalang naman kami pasukin din ng tao. Dahil naro sa kabila ang nalulugi kami. Dahil gusto ko namin makaubos na. Katulad ito ay tamang 110. O di nabibig ko na ng 100 para makaubos na lamang. Ay wala pa rin din napunta. Wala nga napasok sa aming mamimili din. Sa ngayon, naglalaro sa 100 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng ilang isda. Ang galunggong, nasa 100 pesos na lang ang kada kilo mula sa dating 120 pesos. 120 pesos na lang din ang kada kilo ng gulyasan na dating 140 to 150 pesos kada kilo. Ang tambakol na dating 160 pesos to 170 pesos per kilo, 140 to 150 pesos na lang. Saksa o marami raw ang supply ng isda ngayon ayon sa pamunuan ng pamilihan, kaya bumaba ang presyo. Ito rin naman yung panahon na marami ring nahuhuli, bagamat yung ilan ay wala tayo. Hindi naman tayo, kumbaga hindi tayo kulang sa isda, halos lahat naman ng klase makikita mo dito sa ating merkado, sa ating pamilihan. Available lahat. Kumbaga ay meron tayong mga pinagkukunan, meron tayong Mindoro, Lucena. So marami tayong mga isda na dumadating sa ngayon. Ang mamimiling si Jean, isang ulo ng salmon ang napiling bilhin. Sinigang daw na may kasamang kangkong ang recipe niya dahil iwas muna sila sa karne. Iwas muna kami sa ulam dahil ngayon may laganap ang mga pagkakasakitan. Dito muna ako sa mga gulay, isda. Hindi muna kami nagano ng ulam. Sa akin okay lang. At kumbaga, ang mahirap yung mahirap. Hindi natin naman matuturuan ng isang mamimili. Sila pa rin yung nagdidesisyon kahit pasabihin natin na ang ating mga baboy ay safe dito, yung mga karning baboy. Hindi natin kasi maiaalis sa kanila, hindi naman natin yan madidiktahan. Tamang-tama lang ang budget ng pamilyang Pilipino sa panahon ngayon. Samantala, nananatili naman sa 230 pesos per kilo ang karning manok habang 280 hanggang 320 pesos pa rin ang kada kilo ng karning baboy. Ace, umaasa naman ang ilang mga tindera sa Batangas City New Market na muli nang lalakas ang bentahan pagpasok ng Burr months. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Bagamat may mga hakbang nang isinasagawa ang Department of Agriculture upang masugpo ang epekto ng African Swine Fever o ASF, ramdam na sa ngayon ang epekto nito, hindi lang sa mga magbababoy kundi maging sa publiko. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Agap Party List Representative at Pork Producers of the Philippines Chairman, Nicanor Briones. Magandang hapon po, Kong Nikki. Ay, magandang hapon, Ace, at magandang hapon sa lahat ng inyong taga-subaybay dito sa Southern Tagalog. Kong Nikki, kumusta na po ang kalakaran ng karning baboy sa ngayon? Pagka pinag-usapan natin ay yung presyo sa farm o ang tinatawag na farm gate price, sa ngayon ay 150 pesos per kilo yung live. Sa palengke naman, dapat yan
dinadagdagan lang ng mga 120 pesos. Kung 150, dapat mga 270, 280 presyo ng karne sa ating mga palengke. Kung sa usapin naman po nitong bakuna, paano po makatutulong ang mga paparating na vaccine at sa tingin nyo po, gaano ito ka-epektibo? Yung ating bakuna na i-roll out, actually akala ko nung Tuesday, pero mukhang may mga kailangan ayusin ng Department of Agriculture para hindi ma-question yung kanilang pag-roll out. Pero ito ay epektibo pagdating doon sa piglets up to patiner. Ang hindi pa ina-advise ay para sa pagbabakuna nito sa mga inahin. Kung bukod po sa probinsya ng Batangas, may mga ibang lugar sa bansa na apektado na rin ng ASF. Tingin niyo po ba ay kailangan ng magdeklara ng state of calamity ang buong bansa, yung tinatawag nga pong national state of calamity dahil sa ASF? Tama ka sapagkat yung budget na tinatawag na quick response fund para sa indemnification ng baboy at tinamaan ng ASF, 4,000 sa biik, 8,000 sa grower, at 12,000 sa inahin bulugan, halos nag-aapos siya ng 10,000 per head. Ngayon, ang kanilang cloud na mababayaran lang ay yung sa mga darating pang araw, pag na-check BAE, DA, ay ang allowed lang is 20 heads per backyard range. At napakaliit ng pondo. 50 million para sa Region 4 or sa Calabarzon. Kaya ang ating suggest, mag-declare na ng National State of Calamity para bayaran talaga kumari lahat ng alaga ng backyard racers. Kung Nikki, sa tingin po ninyo hanggang kailan kaya matatapos itong problema ng ASF at ano po ang solusyon para hindi na bumalik muli kagaya nga ng nangyari ngayon? Una, yung sa pagbabayad, indemnification, dapat lahat, backyard, commercial, bayaran ng mga 10,000 average. Okay yun. Ng mga baboy talaga, kusang isupender. Wala namang may gusto na magpuslit yan o magbenta. Pero napipilitan dahil wala nga yung binabayad. So, kailangan ng budget. At kalawa, yung ASF imported Hindi naman yan galing sa Pilipinas. Yan ay galing sa imported na karning baboy. So, ang isang malaking problema natin, wala tayong tinatawag na first border inspection facilities. Kung saan dapat ay nagkakaroon ng mga laboratory test sa lahat ng in-import nating karne or anumang products. At masigurado natin na walang madadalang sakit sa hayop, sa halaman, gulay, at higit sa lahat, sa tao. So, yan ang kailangan mabadjitan. Para makakil, kung mawala na rito, kung meron namang nagpapasok ng ASF, hindi alam kung yung mga pinoprocess nila sa ibang bansa, tama ng ASF. Nangyari na yan, kaya tayo napasok. So, kailangan natin yung border inspection facilities. Kailangan natin yung budget yan. Kung sa tingin po ninyo, may kailangan bang baguhin sa protocol ngayon ng Department of Agriculture? Yan, napakagandang tanong yan. Sapagkat ang ating protocol, 500 meters dati, radius, ay lahat ay pinatay yung baboy. Sinabi na ako, pinananawagan yan, madaling mauubos ang baboy. Hindi naman binabayaran, talagang madaling mauubos. So, ang ating sinasabi, pagka-tines at positive, i-condemn, ibaon, tunugin. Pagka negative, hayaang ibenta o hayaang alagaan, bakunahan. Pangalawa, yung binago nila ang pag-i-issue ng shipping permit. Through online, ang ginagawa nila. Ang malaking problema ngayon, marami sa backyard racers natin, wala namang computer sa bahay. Wala marunong computer. O paano sila makakapag-online? Kaya ngayon, napakami nagre-reklamo mga backyard racers sa inyong lingkod at yan pinabot na kay ASEC Dante Palabrica na ibalik na sa dati. Total, may mga check naman.
Maraming salamat po sa inyong oras, AGA Party List Representative at Pork Producers of the Philippines Chairman, Nicanor Briones. Ay, maraming salamat. Pwede bang ihabol ko yung bakuna naman sa bird flu? Sige po. Gusto ko sana ipanawagan. Mabutit wala tayong problema ngayon sa bird flu, sa ating mga alagang manok, itik. Pinapanawagan ko, kailangan naling panahon, aprobahan at mabakunahan ang lahat nating mga alagang manok at itik. Maraming salamat po sa inyong oras, AGA Party List Representative at Pork Producers of the Philippines Chairman, Nicanor Briones. Thank you, Ace. Mabuhay ka. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nahuli ka ang pagtama ng airstrike sa isang villa sa Gaza City. Makikita rin na nabalot na makapal na usok ang paligid. May mga nagliparan pang debris. Base sa Civil Defense ng Gaza, mula sa Israel ang pag-atake. Sa nakaraang 24 oras, hindi bababa sa 50 ang nasawi sa Gaza dahil sa kabi-kabila ang pag-atake umano ng Israel. Samantala, mula nang magsimula ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre, umaabot na sa mahigit 40,000 Palestino ang nasawi. Tanggap ng magulang ng dalagitang nasawi sa sunog sa Lipa City na aksidente ang nangyari sa anak. May follow-up report si Paul Hernandez. Pigil man ang emosyon, pero ramdam ang sakit na pinagdaraanan ng amang si Esteban sa kalunos-lunos na sinapit ng 13 taong gulang niyang anak na babae matapos masawi sa sunog kahapon ng madaling araw habang natutulog. Ang pangarap na maging flight attendant ng anak hindi na matutupad. Malambing yan, sir. Napakalambing. Tapos doon sa subdivision titira. Wala raw dapat sisihin sa pangyayari. Tanggap ng pamilyang aksidente ang mitya ng sunog dahil sa nakasinding kandila. Kwento ng ama, kasama niyang umalis sa bahay ang asawa para bumili ng pagkain. Naiwan daw mag-isa sa kwarto ang anak. Baka nasagi, minsan dahil balikot yan matulog. Ay minsan baka pagbagsak ng paa, natumba. O kaya nagkumot, nasagi ng kumot, nahagip ang kumot. Kung ganyan. Baka minsan humangin na patakan ng damit ang kandila. Nakadapa siya, nasa kama, tapos sunog na. Aabot sa 120,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala sa sunog. Bukas ng umaga, nakatakda ang libing ng nasawing dalagita. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, naging bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na itong tropical storm na may international name na Shanshan at huling namataan kaninang umaga mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng Central Luzon. May kalayuan naman yan at wala ring direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong tumbukin ang loob ng PAR. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Mindoro Provinces, Romblon, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at Marinduque. May tsansa ng malalakas na ulan sa ilang lugar, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Kumasa si Pulang Araw star Dennis Rillo sa #MaybeThisTime Dance Challenge. Samantala, pinaghahandaan na ni Shaira Diaz at EA Guzman ang kanilang kasal sa 2025. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kinaaliwan ng netizens ang #MaybeThisTime entry ni Pulang Araw star Dennis Rillo. Ang kanyang asawang si Jeneline Mercado na siya rin singer sa cover song sa Dance Challenge, napakomment din. Ang video na yan ni Dennis umabot na sa mahigit 6 million views and counting as of this day. Samantala, ang inaabangang karakter niya bilang si Colonel Yuta Saito sa Pulang Araw dumating na sa Maynila kagabi. Ang iba pang mga eksena ni Yuta Saito abangan gabi-gabi sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras.
Isang nakakakilig na video naman ang ipinost ng engaged couple na sina Shaira Diaz at E.A. Guzman sa kanilang social media account. Wedding bells are ringing para sa morning sunshine ng unang hirit at Lilet Matias attorney at law star dahil sa ad ni Shaira sa kanyang caption, "Wedding preps have officially begun." Pebrero nitong taon nang i-reveal nilang 2021 pa sila engaged at planong magpakasal sa 2026. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 It's entitled Darkness of Life. It's been dedicated to the young who may experience suffering, especially on our generation. It's a lot of young experiencing it. Ang paghahabi ng tadhana. Wow! Kung parang paano sila nagkakilala, paano ba natahi ang isang pag-ibig na kailangang mabuo? Pag-iibig. Dahil para po sa akin, sa panahon ngayon, madami po talagang mga Gen Z na nag-iibigan. Kaya doon po sa librong yon, parang gusto ko pong ilagay ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Siguro po inspired siya doon sa The Man Who Can't Be Moved po. Bakit ba? Nahirapan po ako doon mag-move on from my past relationship. Yun po, kaya po, yun po yung parang gusto kong isulat or ipamagat po na start. Sa libro, mamang sorbitero! Ay, yan ang hanap buhay ko eh. Nice. So, para malamigan ang ulo ng mga tao. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.